So, ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid, sa umagang ito ay tinatawag natin na early church father or the early father of modern of Cappadocia, si Saint Basil of Caesarea. Or may iba siyang terminology, depende sa tradisyon ng iglesia na pinag-uusapan natin. Kinikilala siyang saint ng Roman Catholic Church, saint din ng Eastern Orthodox, and of course sa atin din naman, kinikilala naman din natin siyang saint sa Reformed tradition. Kasi sa Reformed tradition naman, during this time, ang mga early church fathers noon, talagang yun yung term sa kanila, early church fathers. Hindi kinukulayan masyado ng relihiyon o ng denomination. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mga doktrina nila, yung mga pinag-usapan natin, walang impact sa atin ngayon. Meron. So, kaya siya pinag-usapan niya sa early church history. So kapag aaralan natin siya, kakategorize natin siya under early church history, then pag-uusapan natin yung mga early churches, and sa pagitan ng 3rd to 4th century. So talaga matanda, mga matatanda itong pag-uusapan natin. So mga around 1,700 years ago. So let's begin. So pa-next po, Bro Art. So let me start with a quote, according to Saint Basil. A tree is known by its fruit, a man by his deeds. A good deed is never lost. He who sows courtesy reaps friendship, and he who plants kindness gathers love. So ito pa yung pag-uusapan natin, si Saint Basil. So pa-next, brother. Pag-usapan natin dito sa quick outline is yung historical documentation or biography. Pag-usapan natin yung patungkol sa kanyang main line of work, yung monasticism. And yung lastly, pag-usapan din natin yung mga relevant applications niya. So meron din siya naging impact sa ibang mga church fathers tulad ni Athanasius, tulad ni Augustine, at gayon din kay Gregory of Nazianzus at Gregory of Nyssa. Pero mamaya pag-usapan natin yun. So pa-next, brother. Isa ba? Ayan. So pag-usapan natin yung genealogical tables nila or yung pinag-usapan natin dito yung family tree niya. So bakit nga ba mahalaga mapag-usapan natin dito? So based dito sa handouts, so yan, may handout chat, may outline tayo dito kasi yung mga kamag-anak niya, yung mga kapatid niya, at yung mga magulang niya at yung lolo't lola niya or yung lola niya rather. Kaya siya naging importante dito dahil ang background talaga ni Basil, kung sa modern translation titingnan natin, galing siya sa Kristiyanong pamilya. So isa yun sa magandang makita natin na kumikilos yung Diyos hindi lamang sa mga, sa hindi galing sa Christian background, kundi ganun din sa mga may Christian background. At pasalamat natin sa Diyos kasi nung ni-research ko siya, hindi naman siya tulad ni Agustin na may parang matinding kasalanan, din nagkaroon ng isang parang redemptive na araw. Sa kanya hindi, parang gentle and gentle na paglago sa kabanalan, gentle na pagpapalibil sa banal na spirit sa kanya ng ebanghelyo. So, ganun yung nangyari sa kanya. So, from elementary, high school, college, kumaga parang siya nag-Christian school simula bata hanggang pagtanda. Pero nakikita na rin natin na naging biyaya ito sa kanya para labanan yung mga naging struggles nila noon. Kasi less yung internal struggle, more so yung external struggle na kinaharap ng kanyang pamilya, ng kanyang komunidad, ng kanilang lipunan. So, ganun kabigat yung nangyari kay Saint Basil. Of course, meron pa rin mga internal sins. Hindi natin pinawala yun. Siguro sa mga Roman Catholic tsaka Eastern Orthodox, ay nila i-emphasize yun. Dahil kasi nga, hindi naman sila leaning sa total depravity talaga. Tayo bilang mga naniniwala sa total depravity, naniniwala din tayo na si Basil, na kailangan niya rin maniwala sa ebanghelyo. So, makikita natin yung mga family niya, lahat yan may impact sa kanya, pero ang dalawang pinaka-importante dyan, sina Gregory of Nyssa at si Gregory of Nazianzus. So may kita niya kapatid niya si Gregory of Nyssa, tapos may kita niyan, kaya nilagay dyan si Gregory of Nazianzus at si Saint Amphilochius kasi sila may influence kay Basil. Kumbaga parang si Amphilochius, siya yung naging mentor / niya, yung tawag dito, yung doctrines na tinuro ni Amphilochius, yun yung nag-guide sa kanya, sa mga further works niya. So yun yung naging foundations niya. Kasi yun yung dalawang Gregory, naging katambal niya laban sa Arianism. So yun yung pinaka-importance ng dalawang yan. So makikita natin, dito pa lang sa umpisa na to, less yung pag-highlight natin kay Saint Basil mismo, at more yung pag-highlight natin kung paano siya naging communal in some sense. So setting the stage to, dahil pag-usapan nga naman natin dito communal or community. So next, brother. So yan, yun yung picture so on the left, makikita natin si Gregory of Nazianzus. So makikita niyo naman yung mga pictures nila, very flattering. So next is yung pag-uusapan natin yung yung naging training niya sa Constantinople. So yung education niya, again tulad ng ibang mga early church fathers, mabigat talaga emphasis nila sa education. So trained siya sa rhetoric and philosophy.
So, nag-aaral siya sa Caesarea, Constantinople. So, makikita natin, no, malaki talaga yung Constantinople. Next, sa Athens. At dito niya rin na-discover siya, at dito niya na buo yung friendship niya kay Gregory of Nazianzus. Kumbaga, like-minded sila eh. So, maganda rin to dahil nakatulong din itong mga friendships niya, yung mga na-build niyang relationships para sa mga ongoing struggles nila in the future, and yung pag-build din ng mga organized communities or tinatawag natin mga monasteries or monasticism. So, yun, proceed tayo, brother. So, makikita rin natin dito kung ano yung lugar na pinagsakupan niya. So, meron ditong section din sa usapin ng development ng monastic life. So, after niya mag-aral sa Caesarea and Athens, nag-proceed naman siya, bumalik siya sa hometown niya, nagpunta siya sa Cappadocia para magturo ng secular teaching. So, siguro yung masasabi nating major development sa kanya, masasabi man nating major, ay yung nung nagtuturo siya, nakita niya yung mga lifestyle ng mga tao sa Greek, sa Athens, nakita niya yung mga lifestyle sa Roman provinces. Isa sa mga na-realize niya, bakit ganito mamuhay yung mga tao? Kasi sa kahit anong turo niya ng mga secular teachings niya, na-realize niya na parang may kulang. Na parang hindi siya nagiging impactful sa buhay niya, hindi siya nakakapag-influence in a way na makakapagbago sa nakikita niya. So, ang ginawa niya, napagtanto niya, nag-usap siya kasama yung pamilya niya. So, nag-decide siya kasama yung family niya. Nag-decide siya with advice ng mga taong mas matatanda sa kanya, na mas may experience sa kanya. At gayon din, nag-travel din siya around the Roman Republic during that time. At nakita niya, na-realize niya na maaaring ang tugon nga nakikita niya ang tugon sa nagiging issue sa current society nila. Kasi napansin niya sa Greek, syempre given naman yung Hellenistic culture na kailangan may mayayabang ka, kailangan may pera ka, kailangan may posisyon ka. At masabi mo na yung sa early Greek na concept kasi ito, yung concept ng pride sa kanila, kailangan meron ka nun. O lalo na sa Romans, sa Roman culture din, hindi pwede yung talunan ka. Kailangan meron kang mga military, kundi man military achievements, government achievements. Kung wala kang ganun, dalawa lang naman eh. Alipin ka, o malaya ka nga, pero wala kang saysay. So yun yung nakita ni St. Basil na issue. Isa sa mga main issues na kinakaharap nila. During the time na rin na to, naging national or maging state religion na rin yung Christianity sa Roman Republic. Pero wala pa sa pinaka-time na yun, pero nandito na yun sa time na yun, na binubuo na yun. So yung mabilis na context na lang na yun, ang nangyari nang napuntahan niya, yung yung isang saint na sinasabi ko kanina, ang hirap i-pronounce yung pangalan, siya yung nakatulong naka-influence kay St. Basil. So kasama si Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus at iba pang mga saints ng time na yon, bumuo sila ng isang Cenobitic community or isang monastery kung tawagin. Yan yung mga kumbento na alam natin sa panahon ngayon. At doon niya namiling mamuhay. O doon siya nag-decide na ito yung magiging purpose niya. According to the will of God, according sa scriptures, pero may part pa rin dito na according to apostolic tradition, doon tayo medyo hihiwalay. Pero yun yung reality kay St. Basil. Kaya niya ginawa yung mga monastery niyan bilang rebuke sa nangyayari sa lipunan nila na excessiveness, indulgence. So yun. So dito papasok yung napakahalagang part ng pag-develop niya ng monastic life. So lastly din, bago tayo mag-move sa next phase or sa next section, yung kanyang death and legacy. So namatay siya sa January 1, 379 sa Caesarea. Yung mga komunidad na, ito, nilagyan ko lang ng brief overview para mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga nangyari, ano yung mga specific niyang ginawa sa kanyang mga works. So sa buong buhay niya, tinaray niya mag-aim na mag-build ng mga communities, nagsulat siya ng mga books na ngayon, syempre may impact sa Eastern monasticism or sa Eastern Orthodoxy at sa iba ring Roman Catholic churches. Pero sa panahon natin ngayon, yung mga frameworks niya, yung pag-organize ng mercy, yung pag-organize ng benevolence, ito yung nakatulong para maging model ng mga future churches kung paano nga ba natin i-set up yung ministry. Naging malaking influence to lalo na sa usapin ng ng Red Cross, sa usapin ng mga modern institutions natin na tumutulong yung mga para-churches. Lahat yan pinagbasehan yung sa naging unang work din ni St. Basil. On top of ng mga sumunod pero isa siya sa pinakauna. Kasi sa panahon na to, wala naman Red Cross, wala naman PhilHealth. So isipin niyo, 300 century to third century 331. So paano yun, di ba? So yun yung mga napansin ni St. Basil. At saka meron din ongoing na pamahiin dito na kasalanan magpatingin sa doktor. Kasi parang sinasabi mo na pag nagpatingin ka sa doktor, hindi sapat sa iyo yung grasya ng Diyos.
Oh, 'di ba? So may ganung excessiveness, 'di ba? So, kailangan umasa ka sa grace para gumaling. Pag natigok ka naman, paano 'yun, 'di ba? So 'yun. 'Di ba? 'Yun yung yun yung mga imagine mo na lang kung ikaw si Saint Basil sa time na 'to, alam mo yung scriptures, nagbabasa ka. Nag-aaral ka ng nag-aaral ka sa college, alam mo yung beauty alam mo yung kahalagahan ng medicine, means of grace. So 'yun yung yun yung mga bagay na maganda pag-usapan at pag-isipan dito. So let's proceed to the next section on the concept of monasticism at yung mga naging main works niya. So next ulit, brother. So define muna natin kung ano yung monasticism. So based dito sa na-research nating definition, monasticism means Christians voluntarily living together under a shared rule of prayer, scripture, and work. So they may love God and neighbor with their whole lives. Siyempre sa buong book niya, mas mahaba pa yan. May mga ilang sections pa yan. Pero pinapatunguhan lang naman dito sa usapin ng monasticism, unang-una, voluntary. So, di mo na magagawin ito kung di ka Kristiyano eh. Pero may mga nagpapanggap. So, iba muna yun. Pero kailangan voluntary. Pangalawa, ang point na pagiging community is meron ka shared activities. So, yun. Sama-sama yung ginagawa. At yung pagsama-sama na yun, of course, yun yung tatlong main. Of course, mga minor pa, prayer, scripture, and work. So, yun yung ginagawa sa isang, of course, sa modern times natin, kumbento. Pero sa time nila, yan, sa monasteries nila. Yung pang-apat, ito yung medyo kakaiba kay St. Basil kasi sa panahon nun, iba, under church authority. Kasi meron yung kay yung isang saint, yung niya, yung pagsimula nila ng monasticism. Again, pagdating kay St. Basil, hindi siya una dito, pero siya yung nag-develop ng ganitong lifestyle or ganitong situation. So sa kanya, may under church authority, yung sa mga dati, parang solo sila. Hindi sila church tawag, pero may sarili silang organization kung tuusin. Pero Christian influence. Then yung panglima, yung external impact towards broader society. Ito less tong dinefine sa work niya, more on pinakita nila. Siyempre, yun naman yung point dito pagka usapin ng work eh. Pinapakita, hindi lang basta sinasabi. So, moving to the next part. So, pag-usapan din natin, ngayon ipasok na natin yung usapin ng scripture. Kung bakit nga ba binuo ni St. Basil itong usapin na to. So, sa buong journey niya sa kanyang buhay, the way na nakita niya kung paano dapat mamuhay isang Kristiyano ay through the vision niya ng isang synobitic or community life. So dito pa lang, ito yung mga early concepts ng bakit nga ba yung churches ganun. Kumbaga, na-realize niya, batay sa scripture, ganito yung nakikita niya na way para ipamuhay natin yung Christian life. Hindi eremitic, yung isang term dyan, eremitic, mamaya pag-usapan, na solo compared sa community. So let me read to you John chapter 13, verse 34 to 35. Verse 34, a new commandment I give to you from the words of Christ, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. So, ang pinapoint out dito ni St. Basil, yung importance talaga ng community life over personal or individualistic lifestyle. He was providing a different way to live. As a monk, yun yung sa context nila, as a monk. Having a shared common life over extreme isolation. Kasi ito yung sa time nila noon, meron naman namumuong pamahiin naman, or hindi pala pamahiin. May namumuong doktrina naman or mga theology na para mas mamuhay kang mas banal, kailangan mo i-separate sarili mo sa society. Ito naman yung extreme example ng ng ICGCs. Dahil ang sinabi, be holy as I am holy, hindi naman ibig sabihin hiwalay mo sarili mo sa lipunan. Pero may iba, yun yung naging interpretation nila. At nirerespeto naman ni Basil yung mga ganong konsepto kasi itong mga nag-eremitic o yung mga isolated na monks, yung mga naninirahan sa kuweba, nagtatago sa mga gubat or kung saan man, na-realize niya rin na, syempre gusto rin nila inaalam din nila kung ano ba itsura ng Christian life na pwedeng i-emulate ng ibang tao. So yun, yung nirespeto niya yun, pero na-realize niya, may kakulangan doon. Kasi laging babalikan to ni Basil sa mga writings niya. How will you, parehas din sa same chapter, nung nilinis ni Kristo yung paan ng mga disipulo niya. Ang tanong niya ngayon, sa mga eremitic, ito yung rebuke niya sa mga eremitic, at kahit sa atin din, how will you then wash the feet of others? Kung mag-isa ka lang, kung nasa kuweba ka, nasa gubat ka, na sabihin natin, napikon ka sa lipunan, hindi nila ginagawa yung sinasabi mo, so nagsarili ka na lang. Hindi na-encourage ni Basil yun. At kahit sa atin din naman. Ang kulit, 3rd century, problema na nila yung mga tao nagsosolo. Pero ngayon sa modern times naman natin, pansin natin na napaka-hyper-individualistic. Na parang yung community, kailangan magsunod-sunuran siya sa'yo.
Na kailangan yung lahat na nakapalibot sa'yo, under sila sa authority mo, hindi authority nila sa'yo. So may papansin natin yan, no, na parang uh, same different time, same problem. So ganun lang din sa atin. So hopefully, sa unang point pa lang kay Basil, makiisa tayo sa kanya, no, na not in the way na pagiging monk, hindi yung, kasi mamaya may critic and cautions tayo dito. But to love one another in a way that builds the community. So proceed tayo sa next, brother. So yan, community over isolation. Eremitic versus Cenobitic. So tingnan din natin kung ano yung pinaka-differences nila. So next, brother. So makikita natin, no, sa isang Cenobitic community, ano ba yung differences talaga nila sa pagitan ng Eremitic tsaka ng Xenobitic. So yan, makikita natin yung settings nila, yung authority and oversight. So for your personal reading na lang din. Pero pinaka-point talaga dito, ayaw ni Basil yung nagsosolo ka talaga. At ayaw din naman natin yun. Yung pagiging hyper-individualistic, yung makasarili, yung mga ganun. Sasabihin mo, yung may ganong saying, di ba, that no man is an island unto himself. So, nawa, maging totoo ito sa atin bilang mga Kristiyano. At ganoon din, lalong-lalo na sa atin bilang mga Kristiyano. Siguro ito yung mga napapaisip ako kung ano yung mga reason kung paano nag-arrive sa ganung conclusion yung ibang mga isolated na monks, yung mga eremitic. Kasi yung point naman dito, si Christ nga may 12 disciples eh. Nung nagmi-minister siya, hindi lang man siya mag-isa lang sa ministry niya. So, yun yung pinapatunguhan dito ni St. Basil na mahalaga talaga yung pundasyon mo sa scripture. Iniiwasan lang natin yung sa usapin ng pagpantay ng scripture sa apostolic tradition. Kasi dito na medyo naghiwalay tayo sa Eastern Orthodox. Si Basil kasi may pagpapahalaga sa apostolic tradition. So yan. Yan yung mga pinagkaiba nila. So pa-next, brother. Kasi ito naman yung magandang pag-usapan dito kasi sa usapin ng community, sa importance ng community life, yung isang bagay, of course, medyo na tainted na ng natin kasi na tainted na ng lipunan natin sa usapin kasi ng flood control. Na usapin kasi ng infrastructure dito sa Pilipinas, nagiging issue siya. Sa panahon dapat natin ngayon, iniiwasan natin yung nagsasarili kasi yun yung nangyayari, nagkakaroon ng corruption, nagkakaroon ng issue. Pero sa panahon din nila, ito yung tanong, mabubuo ba nila yung mga ganyang mga magagandang gawa? Diba? Mga yan mga magagandang lugar yan. Imagine mo, ang context lang dito, no, kaya ko pinapakita to. Hindi mo siya magagawa kung mag-isa ka lang. Kailangan mo ng komunidad. Pag nagbibuild ka ng isang sistema o ng institusyon, wala namang institusyon na mag-isa ka lang eh. Ang institusyon, binubuo yan na magkakasama eh. Di ba? Yung mga sinasabi natin, yung family, yung government, yung church, at kung ano pa man, lahat ng mga malalaking institusyon, binubuo yan ng maraming tao. At di lang naiisa. At yung emphasis niya talaga, hindi dito yung personal heroism. Mamaya pag titingnan natin yun. May halaga naman yung pagiging heroic. Pero maganda heroic within the community. So kung may time kayo, kung may budget kayo, punta kayo sa Jerome Gorem Open Air Museum, tsaka Eskigumos Monastery. Kung may time kayo, tsaka budget. Sorry, sa Turkey yan, sa Turkey. Sa Cappadocia. So salamat sa Diyos na na-preserve itong mga na to. Mga works na to ng communities nila. So bago tayo magpatuloy sa next section ng presentation, balik ulit tayo sa handout natin. Pinapahalagan dito ni St. Basil. Dahil nga napansin niya yung Greek and Roman cultures, excessiveness, yung pagpapahalaga sa mga material na bagay, yung may maiyayabang ka para masabi mong angat ka sa lipunan. Sinabi niya, hindi ganun. Ang point dito sa handout, the brothers work to avoid idleness and to support the ministry and the poor. Sa modern times natin, minsan naabuso na to. May time na naabuso na to. Ayun, sa history ng Roman Catholic Church. Yung mga clergymen, mas mayaman pa sa negosyante. Baka hanggang sa panahon ngayon, mas mayaman pa sa mga negosyante. May ibang mga churches, alam ko, may napanood din akong documentary about sa Mormon churches na mayroon sila mga nakatagong, ewan ko kung ganun pa rin yung data, no? 100 billion total assets nila. So, yan yung Mormon Church. Paano pa? Yung ibang mga Jehovah's Witness pa. Hindi ko rin alam. Yan, nagtatalo-talo sa payamanan bilang mga church. Binibuild nila yung authenticity and yung power nila through their funds. Pero pinapoint out dito ni St. Basil na kailangan mo pagtrabahuan yung pera mo. Kailangan mo pagtrabahuan yung pangsuporta mo sa ministeryo. At hindi niya binigyan ng excuse yung mga monks nila, yung mga monks, yung mga under niya na manghingi lang. Of course, may panahon para manghingi, may panahon para humingi ng benevolence and charity. Pero bilang isang ministro ng Diyos, ang panawagan niya sa lahat ng mga nakapailalim sa kanya at sa sarili niya, hindi ka manghihingi para suportahan yung ministeryo. Kung kaya, magtrabaho, pagtrabahuan. So, yun.
Ano din 'to 'no, isa rin na kailangang maidagdag natin sa context. Yung structure kasi ng church nila may pagka-Presbyterian tsaka diocese or pagka-parokya. So, sa time na 'to, during 3rd and 4th century, sa bawat reading natin ng mga early church fathers, kailangan natin tingnan yung early church father na 'to, may halo din siyang political leadership. Kasi pinapangunahan niya yung distrito kasama yung kaayusan ng distrito na yon. Kasi of course, merong Roman governor sa time nila, pero meron din ito, yung tinatawag nilang exarch, metropolitan, yan yung bishop. So yun yung kailangan natin paalalahanan dito. Dahil imagine mo, no, kunyari si Pastor Joseph, pastor siya ng buong Antipolo City. So ganun yung ganun yung naging ganun yung naging challenge ni Saint Basil. Imagine mo nakita natin yung image, yung buong Cappadocia daw siya. Kahit maliit yung section na yun pero kasi, parang kasing laki nga siya ng Antipolo City or greater. Imagine buong NCR, no, ikaw yung pastor nun. So paano mo i-manage yun, di ba? So ganun yung naging case kaya na Basil. Yan yung early time. So ayan yung tulad ko sinabi kanina, yung hospitality and charity, no random handouts. Basil establishes an officer to investigate needs and organize gifts so help reaches the truly needy. So isa sa magandang pinapatunguhan dito ni St. Basil sa atin, binibigyan tayo ng doctrine about sa good works, kung paano mag-guide yung good works natin. Na kailan ba naging problema, na-realize ko rin nung binabasa ko sa kanila, na kailan ba naging problema na imbestigahan mo muna bago mo bigyan ng tulong. Sa atin just something to bring the discussion forward. Kailangan mo ng tulong. So, kanino ka lalapit? Ito, pinapatunguhan dito ni Basil na meron mga may mga nakatalagang officer or mga talagang steward na sila yung lalapitan, tapos kapag nilapitan mo sila, kailangan willing din tayo maging accountable sa kanila na kung may gusto silang malaman patungkol sa atin, kung bakit natin kailangan yung tulong, most commonly, sa usapin lagi ito ng financial. Pero sa time din nila, hindi lang financial, minsan sa medicine, sa pagkain, ang nakalagay din sa mga works niya, iniingatan din nila yung tumulong sila ng, sabihin na natin, yung tamad. Iniiwasan nila yon. Kasi sa panahon din naman nila, talamak din naman yung mga ganun na nanghihingi ng tulong pero hindi nagtatrabaho. Syempre, ang ginagawa nila, tinuturuan muna sila na kailangan pagkabibigyan ka namin ng tulong, magtatrabaho ka rin. So, ganun yung ginagawa nila. So, kumbaga, gumagawa din sila ng good works in a way na responsible tsaka sustainable. Yun yung magandang pinapatunguhan dito. So, proceed na tayo, brother, sa Basilia. So, for a brief context, this is the first large-scale hospital that was founded in Turkey. So, again, kaya ko sinabi kanina yung PhilHealth kasi sa panahon nila, wala pang, yung concept na yan, yung malaking hospital na para magpagaling yung tao, wala pa sila nun. In the ancient world, very few formal institutions existed to care for the sick, especially people who were poor or disabled. Those that were built only cared for a small and exclusive portion of the population. So ito pa yung tinatawag na military hospital. So wala talaga, hindi pwedeng ma-access ng publiko. So kung mahirap ka noon, may sakit ka, sabihin na natin, may nabalian ka ng buto. Kung wala ka mayaman na kamag-anak o pamilya, ano na yun, iiksi na talaga buhay mo kasi walang tutulong sa'yo gumaling. So pa-next slide, brother. So ang ginawa ni St. Basil, kasama ng mga members niyan, congregations nila, they built a large complex called the Basiliad that included a 300-bed hospital, wards for travelers who were sick, and a unit for people with leprosy. So, di ba sinabi sa commandment, di ba? Show your love for one another. So, salamat sa Diyos dahil dun nila pinakita yun. And hopefully, matuto din tayo sa naging example nila. And hindi naman kailangan sa, mamaya sa critics and cautions naman din to. Hindi naman kailangan kasi yung level of scale nila para may pakita to. Mamaya papakita natin yan. So, again, the Basiliad, it's a church-anchored arm of mercy. So, nag-provide talaga sila ng benevolence. So, dito nila pinakita. Talaga nag-usap-usap sila. Syempre, leader naman siya ng Cappadocia. Malamang sa malamang, may pondo na pumapasok dyan. Salamat sa Diyos dahil hindi natin alam kung nangulimbat ba siya o hindi. Pero pasalamat natin sa Diyos na may naging impact yun. Pero hindi naman lalagay ng mga historian yun. Ito, si Basil. Gumawa siya ng Basiliad pero nangulimbat. For example, flood control. Di ba? Iniingatan natin yun. So, yun. Ito yung reasons kung bakit naging importante itong ginawa niya. Of course, bukod sa naging example to, naging immediate relief to. May nagdudusa. Tititigan lang natin. Siyempre, ginawa nila ng paraan. So, salamat sa Diyos na. Food sa panahon na kung saan tagutom. Sa panahon noon, ang ekonomiya lang naman, dalawa magsasaka o militar. So, kapag ka nagka-problema sa at least kahit paano, may mga nai-imbak silang pagkain, doon nila dinediretso sa Basila at mga maliliit pang mga lugar. May shelter para sa mga travelers and the destitute, at may care para sa mga may sakit. So tulad nga lang nakasabi dito sa handout natin, puntahan natin yung Proverbs 19 verse 17. Whoever is generous to the poor
lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Again, ang context dito, hindi dahil tayo gumagawa ng kabutihan para makabawi tayo sa Diyos. Hindi ginagawa natin ito para maipakita natin yung grasya na natanggap natin, na kailanman hindi natin kaya matapatan. So, isa rin mahalaga dito, mamaya magiging importante ito sa naging sa final part sa relevant application. Naging importante ito kasi ito yung naging way nila para maging public witness. Yung buong Cappadocia, hindi lang yung Cappadocia, yung mga nakapalibot sa kanila, nakita nila kung paano mag-ibigan yung iglesia. Diba, sinasabi ni Basil at mga kaalyado niya o yung mga members niya, ito, ganito kami magmahal eh. Hindi lang siya sinasabi, kundi pinapakita sa mga institusyon na nabuo. Napasalamat natin sa Diyos dahil ito yung mga institusyon na kung saan hanggang ngayon naging impactful sa atin. At hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy tayo sa usapin na to. So makikita rin natin sa Matthew 5 verse 16, pwede nyo na rin basahin yung buong passage. But just to make it short, let your light shine before others, that they may see your good works and give glory to your Father. And hopefully, may we continue the work, not just with St. Basil, kahit dito sa ating church, na makita ng, hindi natin pinapangalandakan, tulad na pinangaral kanina, tinatry natin kalimutan yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa pagtingin natin sa usapin ng maturity. Pero let us encourage always one another to do good works. Tulad ni St. Basil, again, good works na hindi lang nakafocus na may mapapalya tayo sa kapwa natin. Tulungan natin yung mga talagang mahirap na mahirap. Tulungan natin yung mga taong alam natin hindi makakabawi sa atin. Kahit anong gawin nila, hindi talaga makakabawi. Kasi nasa ganun silang probidensya eh. Pero ganun din, ipag-pray pa rin natin. So yun. Yun lang naman. Siguro isa rin maidadagdag ko dito yung sa usapin natin sa commandments, yung thou shall not steal. Isa rin yung positive, ito na-discover namin ni Arvin sa usapin namin ng family worship, na yung thou shall not steal, isa pa palang kaakibat na utos nun, yung positive aspect nun, payayamanin mo yung kapwa mo. So, bukod sa hindi ka magnanakaw, payayamanin mo yung kapwa mo para siya mismo hindi magnakaw. Hindi sa pamamagitan ng flood control, kundi sa pamamagitan ng marangal na pagtrabaho. So, yun. Sorry mga brethren, kasi talagang tinutukan ko yung balita about flood control. So, yun. So, let's proceed muna sa critics and cautions. So, check ka. Ayan. So, sa 1 Timothy 5 verse 8, let's read. But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So, ito yung ayaw ni Basil, yung sa mga nagsosolo. Di lang sa mga eremitic sa nagsosolo, sa lakarin ng Kristyanismo. Actually, mapaparealize ka rin, may Kristiyano ba talaga na naglalakad na mag-isa? Kasi kung tunay kang Kristiyano, tunay kang niligtas ng Diyos, hindi mahirap mag-exist 'yun, no? Kasi paradoxical eh. You give your life to God, and you live to give your life to the lives of others. Paano mo magagawin sa Philippians din? How will you treat others more highly than yourself? How will you sacrifice your life for the lives of the brethren? So yun yung paradoxical dito. Kaya nawa mga kapatid, may mga kakilala tayo. Kung tayo yun, nawa i-repent natin sa Diyos, paglabanan natin yung ganung kasalanan, dahil hindi yun ang lakarin ng kabanalan. Walang mag-isa sa lakarin ng kabanalan. Ika nga, lagi tayong sinasamahan ng Diyos, kasama yung iglesia. So yun. So yung mga critics and cautions na sinasabi ko dito, next nga bro. Ayan. Yung sa usapin ng vows nila. Dahil nasa usapin tayo ng kombento at monastery or mga monghe, medyo sila dito eh. Ito yung medyo critic na natin ngayon sa modern times natin. Nangangako sila sa Diyos na I will live a life of poverty. I will renounce all earthly belongings. I will undergo a vow of celibacy. I will renounce all earthly relationships na sexual in nature. Ang naging issue naman sa time nila, ito yung naging extreme na. Kasi sa panahon nila noon, yan, Greek and Roman culture, normal lang naman yung maging maging sexually pabaya eh. Sexually immoral eh. So, ito yung naging extreme. Naingatan naman natin. Hindi dahil may ginawa kang mabigat na kasalanan, kailangan extreme mo ngayon, hindi ka na magpapakasal ever dahil naging, reprobate ka sa ganung kasalanan. Kaya nagnakaw ka ng malala. So, ang gagawin mo, ka na lang, magbabaw ka ng poverty para hindi ka na magkaroon ng issue doon. Hindi ganun. Hindi ganun ang repentance, hindi ganun ang reformation sa usapin ng Kristiyano. Kung magnanakaw ka noon, ngayon, hindi ka na magnanakaw. At gagawa ka na ng paraan para magtrabaho ka, para hindi na magnakaw. Tulad nga same passage din sa 1 Timothy na sinasabi doon na yung siya dati na magnanakaw, pagtrabahuin nyo para dumating naman yung panahon na siya naman makapagbigay sa nangangailangan. So nandun din sa scriptures natin yun sa passage.
So ano ngayon titingnan natin dito? Again, tulad ng ibang mga gifts na pag-usapan naman natin sa mga dating studies, celibacy is a gift for some, but not a higher class or higher life. Walang ganun. Sa usapin ng Kristyanismo, walang higher life. Scripture also calls us to provide for family. So ito kasi nagiging issue pagka may mga ganun kang marahas na mga promises or vows, pwedeng may masagasaan kayo. So bakit nga ba natin ina-emphasize yung component ng family? So ito yung una tayong pinagkalooban ng komunidad ng Diyos. At sino naman tayo para tanggihan yun? Again, bilang mga Kristiyano, hindi ko sinasabi na, so ibig sabihin kapag may nagawa sa akin mali, kalimutan na lang. Kung kaya mapatawad yun, bakit hindi? Pero kung may mga concerns or issues sa loob ng family, again, pwedeng idaan yan sa counseling with the brethren. At maganda yung pinagpipray at pinaglalaban din. Kaya sa time din naman nila, hindi naman din naging madali sa panahon nila. Meron din dito yung mga pamilya nila na wasak, na nagkasira-sira dahil sa gera. Syempre, panahon nun, yung Roman Empire, maring pababa na sila, pero nakikipagdigma pa rin sila. So marami pa rin mga casualty ng gera, nawalan ng magulang, nawalan ng mga anak dahil sa gera. So ang pinapoint pa rin dito, yung kahalagahan ng pag-build ng community na yun. Para sa ganun mga struggles, mamaya sa relevant application, may pantugon tayo. So yun yung sa usapin natin sa vows and celibacy. Again, brethren, we consider gifts as something exceptional, not the norm. Ganoon din sa ibang mga vows, mag-iingat tayo. Again, nasa confessions din natin yan, on lawful oaths and vows. Hindi lang siya basta-basta binibigay. Ginagawa lang natin yan, tulad sa mga meetings natin, pag nakikipagtipan tayo, yan, sa mga marriage vows, yan, sa mga pagpipirma ng contract. Talagang ganoon kaseryoso yung usapin ng vows, yung sa usapin ng vows natin. Na kahit yung scriptures natin, iniingatan tayo na wag lang basta magbigay ng promises na hindi rin natin magagawa. So, sa mabuti na nga, gawin mo na lang kaysa mangako ka. So, yun lang naman, brethren, sa usapin ng vows and celibacy. May point din dito na nagiging issue sa pagkakaroon ng ganyan. Yung concept talaga ng higher life, hindi talaga maiwasan pag-usapin ng mga monastery tsaka sa early church fathers. Disciplines that aid holiness can become rules that measure holiness. Imbis na nakatulong sa atin, naging sagabal. So ingatan natin yun. Serious discipleship o yung seryosong seryosong maturity, tulad na pag-usapan kanina. Nangyayari din ito sa loob ng ating mga pamilya, sa loob ng ating mga neighborhood. Huwag nating isipin na dapat may greater priority tayo sa time na ini-spend natin sa family over church or church over family. Hindi, spend time kung saan ka pinagkalooban ng Diyos na mag-spend ka ng time. Dahil ika nga nila, iba yung pag-uusapan natin na kapag every Lord's Day na pag-uusapan natin mga bagay na ganito, pero iba rin siyang usapin pagka ginagawa mo na sa loob ng pamilya mo, sa loob ng mga kaibigan mo, na inindigan ka sa katotohanan. Again, ako na-realize ko rin dito yung usapin ng kay Charlie Kirk. Yung naging assassination sa kanya, yung malungkot na nangyari sa kanya. Mabigat yun kasi may kakayahan siya na mag-usap publicly. Pero hindi lang dapat natin tingnan yung ganung public na usapin, malungkot man, pero panawagan to sa atin na ganun na ba natin naabot yung kakayahan na kung saan pinag-uusapan natin, gusto tayong patahimikin ng mga kalaban natin dahil yung sinasabi natin ay katotohanan. Kung wag naman sana dumating sa atin yung mapahamak tayo ng ganun. Hindi kailangan talaga nating i-push yung mga sarili natin ayon sa grasya at biyaya ng Diyos na magsalita sa mga pamilya natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga taong napapalibutan natin. Kasi kung mananahimik tayo, hindi naman nagpapabaya yung kaaway. Hindi naman nagpapabaya yung kampon ni Satanas para mapatumba yung mga pamilya at mga kaibigan natin. So we are called to serious maturity in discipleship. And hopefully itong sacrifice na itong mga weaknesses natin, sa gabay ng Diyos at sa tulong ng iglesia ay mapaglabanan natin ng sama-sama. At ito yung biyaya talaga ng community life. Meron kang maaasahan, maaaring hindi sa lahat ng pagkakataon, pero may maaasahan ka sa mga panahon na kailangan na nagmamatter yon, na may malalapitan tayo. At lagi natin malalapitan yung Diyos sa mga pagkakataon na ito. So yun lang naman sa usapin ng mga critiques and cautions. Hopefully, marami na agad tayo nakakapulutan dito. So pwede na tayo mag-proceed sa Q&A from Basil's Asketicon. So ito yung naging major work niya. So dito sa Asketicon, dito na rin nabuo yung mga tradition na, ito kasi medyo nag-rely na siya sa apostolic tradition. Pero din pa rin yung scripture. Pero again, yung iningatan natin dito na hindi dahil sa apostolic tradition ginagawa natin mga bagay-bagay, kundi guided by scripture as the final authority. At yung apostolic tradition under doon. So dito tayo magtatalo with Basil. Kasi gusto ni Basil pantay Pero sa atin hindi pwede yun. So scripture muna bago apostolic tradition.
So dito may makita tayo, may mga questions, no? Na 1 to 7. Ano lang to, ini-summarize ko lang kasi yung book niya talaga medyo makapal din yun. Baka hindi tayo matapos kung ano, pag-discuss natin yung isa-isa. So, isa-isahin na natin. Why live in community and not alone? So yun, makikita nga natin yung pag-usapan natin kanina, much more profitable. Mamimit natin yung dito sa mga kapatiran, makokorek natin yung faults ng isa't isa, yung mga pagkakamali natin, yung mga kasalanan natin. At napapractice talaga natin yung tunay na pag-ibig sa isa't isa. Yan yung sinasabi niya sa mga nililid niyang mga leaders noon. Whose feet then will you wash if you live by yourself? So next is, what is the aim of the common life? To love God and neighbor with our whole life, obeying Jesus' commands together. Piniframe ni Basil yung every sagot as much as possible sa Scripture bilang the true rule. How central is Scripture? Scripture is the basis of all guidance. Basil constantly answers with verses and short explanations. So dapat yung mga leaders din, kung sasagot sila based sa mga tanong, based sa Scripture, kailangan maging wise din sila sa paggamit ng Scripture sa mga sagot nila. How should we pray and read the Psalms? Again, ito yung rule nila sa mga kumbento nila. That may set time for Psalms and Bible reading. Matuto mag-learn to pray without ceasing through the day. So, ini-encourage dito ni Basil na bukod sa may mga schedule na sila as a community, merong mga personal. So, di na papasok sa atin kung paano ina-apply yung mga teachings niya. So, why is manual labor required? Para malabanan yung idleness. Magkaroon ng pondo at magamit yun para yung love natin nagkakaroon ng action talaga. Kinoconnect ni Basil yung labor as a service to the poor rather than private gain. So, isa to sa sa panahon nila, no, very radical to. Pero sa panahon natin, salamat sa Diyos, no, given talaga to dapat sa atin bilang isang Kristiyano. Na nagtatrabaho tayo, hindi lang for the sake of private gain, kundi para sa sake ng kapatiran. Para sa ikaunlad o ikaayos nila. May naalala din ako di pala Bible class, kundi sa book ni Pastor Noel na Christian Holiness. Na hindi dapat maging issue sa atin kung malamangan tayo ng kapwa natin. Kasi ibig sabihin nun, umaasenso yung kapwa natin. So, yun yung bagay na isang call to Christian holiness. Yung okay lang malamangan. Basta yung kapatid mo, umaasenso, umaarangkada siya. Gumaganda yung kalagayan niya compared sa atin. Kasi mahalaga naman, lahat tayo umasenso. At kung ipagkalooban ng Diyos yung magandang pag-asenso sa panahon natin ngayon, papuri sa Kanya. At kung hindi man, kung may makakulangan pa rin, papuri pa rin sa Kanya kasi providential pa rin niya yun eh. At iniingatan pa rin niya tayo sa bawat pagkakataon na yun. So how are faults corrected? Not by isolation, in community. Faults are seen and healed with gentle correction and accountability. Iniingatan ni Basil na huwag tayo mamuhay na mag-isa, huwag tayo maging hyper-individualistic, makasarili, kasi nagbe-breed yan of self-satisfaction. Kumbaga, yung sarili na gusto natin maging pamantayan sa iba, imbes na ipamantayan ni Kristo, maging pamantayan ng lahat. How should we show hospitality and do organized charity? We should welcome guests without grumbling, and organize benevolence or charity so real needs are met without disrupting the prayer or the work na meron tayo. Basil's rules regulate day-to-day community life, so mercy stays ordered and effective. So naggugulat din ako dito sa concept na to na organized mercy. No? Pero sa totoo nga naman, paano nga ba magiging effective yung good works mo kung unorganized siya, kung pabugso-bugso lang o based lang sa emotions mo, based lang sa meron ka o wala ka. Ang maganda dito, at pinagpipray din natin to sa Diyos, at isang sinasabi niya rin sa asketikon niya, maganda, meron ka talagang nilalaboran, meron ka talagang pinagsusumikapan, meron kang organized na plano sa usapin ng good works. Parang yun yung mga bagay na pagpe-pray mo sa Diyos, na monitor mo, nakikita mo kung paano kumilos yung Diyos sa mga bagay na yun. Ito talaga yung nakikita ni Basil na way para malabanan yung mga problema sa time nila. Lalo na, dito sa relevant application, pag-uusapan din natin dito, usapin ng Arianism. So, next brother. So, punta na tayo sa relevant application, so malapit na rin tayo matapos. Hopefully na kuha natin yung 2 to 3 minutes tsaka 21 minutes na timing. So ito, sa relevant application na tayo. So una muna, let me read to you sa handouts natin. Ito may panawagan sa atin na manindigan. Lalo na kapag nape-pressure tayo. Sa panahon ng pagsubok, ito yung mga panahon na kailangan natin mas manalangin, manglingkod sa isa't isa. Dahil bilang mga mananampalataya, ito yung pamamaraan na pinagkaloob sa atin ng Diyos para mapaglabanan natin, mabibigat natin yung mga problema at suliranin, mga trials natin. Ano example niya sa life ni Saint Basil? Imagine mo, no? For example, ano kaya maganda? Pero sige, bigay na natin si President BBM pumunta sa church natin. Sinabi ni President BBM na yung lahat tayo, makikipag-commune tayo sa mga Roman Catholic para wala nang conflict. Ganyan yung example niya kay Saint Basil. Pumunta si Emperor Valens, nag-usap si na Emperor Valens at Saint Basil. Itong si Eusebius, isa rin siyang exarch, metropolitan, bishop din, leader din sa time nila.
Pero ang problema dito, Aryan siya. So, yun yung concern dito. Gusto ni Emperor Valens para wala nang conflict sa usapin ng national religion para mag-unify yung Christian religion sa kanila. Lahat ng mga Aryan at non-Aryan mag-commune. Mag-commune mag-bread and wine kayo magkakasama. Pero ang problema, sinabi ni Saint Basil, hindi pwede yun. Ayaw namin yun. So, ang ginawa ni Emperor Valens, alam niyo yung Cappadocia, hinati niya sa iba't ibang distrito para may distrito para sa Aryan, tapos may distrito para sa mga sa mga kaalyado niya. So, kaya ko sinabi sa kanina sina Gregory of Nyssa at Gregory of Nazianzus, kasi sila yung mga kaalyado niya during the time of conflict na hinahati ni Emperor Valens yung Cappadocia na naging kasama niya para malabanan yung mga Aryans. So, yun yung sinasabi dito ni Saint Basil na pwede tayo matutunan sa time nila. So, hindi na rin bago sa atin. Yung persecution, yung conflict na ganyan. Again, sa modern times natin, maaaring yan, yung LGBTQIA agendas, yung concept ng, corruption, di naman namamatay, corruption. So, hopefully, manindigan tayo bilang isang iglesia laban sa mga broader societal issues. Pero again, sa loob din ng church natin, manindigan din tayo na wag mahaluan ng kung ano ng mga maling doktrina. Or mga or hindi man maling doktrina, isa pang extension dito yung paglingkod natin sa kapwa natin na may inaasahan pabalik. Kaya hindi tayo naglilingkod kasi hindi natin natitripan. Maging panawagan sa atin nito. Na manindigan beyond those. Beyond those. So sa next part, yung public worship was actively participated by those in the church, despite the ongoing persecution of the Roman Empire. Inactively pursue pa rin nila dahil, again, going sa story ni Emperor Valens at yung story na persecution nila, paano nga ba sila nanalo laban sa mga Aryan? Of course, given naman na dahil naninindigan sila sa tamang doktrina, biyaya ng Diyos yun, providensya ng Diyos yun, na nanalo sila laban sa mga Aryan. Pero may mga panalo din yung mga Aryan laban sa kanila. Yung Cappadocia, nahati sa iba't ibang distrito. Hindi naman gusto ni Basil yun eh. Gusto niya, yung Cappadocia, unified under lang naman sa pamumuno niya at kasama ng mga kaalyado niya. Pero nangyari, nalo yung mga Aryan. So, isang way na nakatulong sa kanila, yung paninindigan nila sa pag-public worship nila, sa congregation nila, na natili sila sa paglo-Lord's Day nila. Nakikita natin, no, yung simple pag-Lord's Day nila, nakatulong pala yun para ma-unify, para malabanan yung ganong level ng persecution laban sa kanila. At isa pa dito, di ba, nasabi ko kanina yung Basiliad. Yung mga members ng Basiliad, mga member din naman nila sa church nila eh. So napapakita nila, parang sa side ng mga Aryan, gusto na patumbahin yung mga kaalyado ni Basil at siya mismo. Pero nahihirapan sila makahanap ng armas o ng bala laban sa kanila. Kasi paano mo nga naman ipatutumbahin? Kunyari, si Emperor Valens, may secretary siya, tapos yung kapatid ng secretary niya, may sakit. Tapos yung kapatid niya na yun, pumunta sa Basiliad para magpagaling. Tapos sabihin ni Emperor Valens, mali sila kasi pinagaling nila kapatid mo. Siyempre, ang hirap nun. So yung sentimento ng publiko, nakuha nila. So nakatulong yun sa kanila, in a way, yung paninindigan nila sa tama, yung paglingkod nila sa kapwa nila na walang hinihinging kapalit, yung paninindigan nila na hindi sila magiging Aryan, na si Kristo talaga ay tunay na Diyos. At syempre, na-build din dito yung Doctrine of Trinity for a later discussion naman na yun. Nakatulong yun para malabanan yung persecution laban sa kanila. At yun din, hindi rin natigil yung pagtulong nila sa kapwa nila. Kasi by the end of the day, kaya lang naman sila ninindigan para hindi matigil yung work na yun. Para hindi matigil yung pag-worship sa Diyos. Maisip kasi natin no, napaka-intertwined talaga ng politics at religion sa time nila. No? Talaga may conflict sa emperor, may conflict sa leadership. Pero kahit saan namang aspeto, hindi mo nawawala yung sa lakaring Kristiyano, may conflict ka talaga sa external and broader society. So bilang mga Kristiyano, kailangan natin madindigan sa tama. Para itong mga naging example nila, may pamuhay natin. Para ito rin yung maging apostolic tradition natin. Or yung extension ng tradition na yon. Kung di man apostolic or tradition natin sa church, na ayaw natin sa corruption, na ayaw natin na hindi pinapahalagahan yung Lord's Day, na mababaw yung tingin natin, hindi. Kundi ipatuloy natin to. Guided by Scripture pa rin, guided pa rin by the grace of God, and not by our own personal merit. So, and lastly, siguro for general call na to sa ating as a church. Basahin ko muna dito yung Galatians 6 verse 10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So let us pursue benevolence in an organized manner. So wag sana natin makalimutan yung mercy arm ng isang iglesia. Wag sana natin makalimutan o kaligtaan yung panawagan natin na tulungan yung mga bawat kapwa natin with clearly God-given roles and steady giving. So again, tulad ng mga napag-aaralan natin in the past, lahat ng pondo na pumapasok na sa church natin, magamit natin para sa ikaluluwalhati niya, para sa pagpapatuloy ng iglesia natin, hindi lang for the sake na matuloy, kundi para mas lalo pa nating luwalhatiin yung Diyos.
hopefully maging reminder sa atin kung paano yung naging sa simula nila. Ganun din sa atin. So just to conclude, good works are a living witness that helps reach the lost and proclaim the gospel. The true and tested way to combat heresy is with sound doctrine and the faithful, everyday application of Scripture. So nawa mga kapatid, maging totoo ito sa atin, makapulutan natin ito ng mabuting aral sa atin, ma-appreciate din natin yung mga early church fathers. Huwag lang yung apostolic tradition, baka magpantay bigla eh. So yun lang naman, yun naman yung parting words. And this should end our discussion for St. Basil of Cesarea. So salamat. Open na tayo sa Q&A mga kapatid. Hindi bro, thank you bro sa sa lecture. May clarification lang. Tama ba si St. Basil is teacher siya pero hindi siya clergy? Lay teacher siya, tama ba? May time. Pero based kasi sa way ng structure ng kasi quasi-presbyterian na may quasi diocesanal or yung nga parokya eh. So part siya ng clergy. Dahil siya, may parokya siyang iniingatan eh. At yung buong Cappadocia. Thank you, bro. Isa pang question, bago mo sagutin yung bakit Saint Basil the Great, yung monasticism ba, tingin mo influence siya nung persecutions nung early church? Kasi 'di ba nagtatago sila sa caves, house churches sila noon. Anong take mo doon? Sa akin, ang personal take ko doon, or personal opinion, malaki naging influence ng persecution sa kanila. Kasi kumbaga, mayroong mga nabasa ko rin, na bakit nga, sa usapin lang ng mental psychology na isang napapersecute noon, para matigil na, pero ma-maintain pa rin yung paninindigan mo sa, mahirap eh, kaya sinasabi ko paradoxical eh. Para hindi ka ma-persecute, pero ma-maintain mo pa rin yung quote-unquote Christian walk mo, hindi ka na lang, magsarili ka na lang. Para at least yung beliefs mo nasa iyo pa rin, may personal ka pa rin satisfaction na, hindi, I am of Christ pa rin. I am of Christ pa rin. Pero dahil nga nagsolo na sila, sinuko naman nila isang part na yun, yung pagiging salt and light. So yun, malaking influence yung naging persecution sa time nila, na nag-cause na extreme nga na ganito. Mapapansin mo kuya, pag-uusapan natin, medyo extreme. Kasi ganun din ka-extreme yung nangyayari sa kanila. So tinatry natin ilayo mula sa extreme na yun, ng form ng Christianity, pabalik sa kung ano yung maganda at dapat na itsura ng Christianity sa time natin ngayon. Sir naman kuya, hopefully nasagot. So yun, habang may nag-iisip pa magtanong, sagutin ko na yung kung bakit nga ba siya tinawag na Saint Basil the Great. Marami din naman tinawag din ng mga saints na the Great. Yan, si Pump, yung isang nahihirapan ako lagi. Si Pump, tinawag din siyang the Great, iba rin the Great. Pero sa kanya, may great siya. Dahil tulad ng kay Alexander the Great, kung paano niya kinonquer yung mga lupain ng India, yung buong Greek at yung Mediterranean area. Kasi Saint Basil naman, hindi through military conquest, kundi through the gospel and through good works, kinonquer naman niya yung hearts ng mga unbelievers towards Christ. So kaya siya tinawag na the Great. Kasi kinonquer niya yung, hindi siya mismo, pero yung through the use of the gospel, na-conquer yung mga hearts for the gospel. So yun lang naman. So lahat pala tayo, pwede maging tawagin na Great. Ito mali eh. Self-exaltation eh. Yeah. So yan. Tanong ako bro, yung Sige sa lang, bro. monasticism ba, una ay mga lalaki lang ba tong mga to? Tapos, anong tingin mo doon? Kasi di ba kinikriticize nila yung mga isolationist, yung hermetic ba yun? Pero sila mismo, in-isolate nila yung sarili nila din sa isang monastery. So, may nabanggit ba si Basil doon? Or ano ba yung itsura nitong monasticism na to? May mga sisters ba doon? May mga babaeng, mga madre ba doon? Ganyan. Sige. Yung sa first part ng question, yung sa usapin ng male only tsaka female only, yun yung naging structured na. Meron ding female only. Pero nilid naman yun, ng kapatid niya rin si Macrina. May kita sa genealogy kanina. Meron din silang in-establish na monasteries na sila din. Pero yung concept ng male only and female only, yan, sa time nila, dinevelop na yun. So, nung in-inherit niya yun sa isang saint pa yung mga doctrines na yun, or yung mga teachings na yun, yung rules na tinatawag, ganoon na talaga. Para mas makapag-focus nga daw. Totoo naman, nakapag-focus nga sila. Actually, buti na itanong mo yun bro. Dahil nga sa ganung structure, dahil mas nakapag-focus sila, mas nakapaglaan sila ng time, doon nila na isulat lahat ng mga creeds and confessions
mga creeds pala rather, na meron tayo ngayon. Kasi sa time na yun, ang hirap na nga naman magharap ng parchment para magsulat eh. Kasi sa time nila, onti lang yung mga literate. So mga male only, tas kung kaya nila maging literate, ginagawa na nila agad yun. So yun bro. Sa first part ng question meron mga male and female. Then yung sa... separate sila. So hindi pinagsasama yung male and female na magkakahiwalay. Pero yung sa part na yung kinekritik nga nila yung mga eremitic na nagtatago sa kuweba, sila din ba? Kumbaga, nasa bundok din ba yung mga nila? Actually, yung mga monasteries na dito ni St. Basil na in-establish niya, based doon sa kung paano di ba hinati yung Cappadocia sa iba't ibang mga distrito. Naka-assign yung mga monasteries na yun sa mga distrito na yun para mas ma-manage at ma-monitor yung mga nangyayari sa loob ng mga districts or yung mga parokya nila. So kumbaga may monastery na yes, meron medyo malayo yung pwesto, pero hindi siya normative. Ang normative talaga, may city center ka. So ito yung tawag dito, managing district, ito yung managing place. Tapos sa gilid nun, nandun yung monastery. Para madali nila malapitan. Tapos yung Basilan, syempre, Basilan, ang laki nun. So paano mapupuntahan nyo ng mga mahihirap? Syempre, dinala nila sa kung nasan yung mga mahihirap. So ganun yung naging way nila. Ganun yung parang naging innovative reforms ni Basil sa time nila. Na hindi sa malayo, kundi sa mas malapit kung saan kailangan talaga ng tao. So yun. Yun lang naman bro. Hopefully nasagot. Sa panahon kasi natin bro, yung pag-establish ng mga ospital is inaasa sa government. Right? Pati yung mga bahay ampunan, sa DSWD siya ina-assign. So, para sa iyo, according dito sa history ni Basil and doon sa kanyang justification nung pag-establish nung Basiliad, sa tingin mo, sino yung parang merong mas calling na gawin yung charity? Sa institution ba ng government or ito bang sa proposition ni Basil na church ang dapat gumagawa nun? Sige. On the concept of charitable works, sino mas may priority? Church ba o government? Siyempre, ang safe answer dyan, dapat both. Yun yung safe answer. Both dapat. Kasi sa usapin ng government, may duty pa rin, ang main duty stated sa confessions natin to maintain peace and stability through justice. Yun talaga. Yun yung work ng government. Pero paano ka nga naman mag-establish ng peace, order, and stability and justice kung yung mga pinamumunuan mo, dahil sa sobrang hirap nila, nagnanakawan sila. So may ganung prinsipyo para sa case ng government. Pero sa case naman ng church, ang main calling sa church ay may profess yung gospel, may share yung salita ng Diyos. Kung ano mang reformation na mangyari, whether cultural, political, or societal, lahat pa rin yun under the gospel. Hindi nawawala yun. So, sa case ng church, may panawagan ng ebanghelyo. So ito, nakikita ko ito. Dahil nga sa study kay Basil, sa confessions natin, magkakaroon tayo ngayon ng issue ngayon. Parang naglalaban ngayon. Ano ba talaga dapat? Gobyerno ba dapat o church lang? Kasi pag nanghimasok yung church sa gobyerno, sabihin, nasaan yung separation of church and state? Pag nanghimasok yung government sa church, sabihin ng church, ba't nyo kami pinapersecute? Ganito kami mamuno. So, isa to sa nakita kong sa time natin ngayon, na naging cultural na yung pagtulong. Sa panahon na yun, sa panahon lalo ni Basil, ang normative talaga noon, walang tumutulong. Kaya sa time nila, ginawa ng church yung bagay na hindi gagawin ng gobyerno, wala sanang planong gawin yung gobyerno. Pero dahil sa nakita example ni Emperor Valens kay Basil, inadapt na rin nila. Para kahit papano, makatulong din sila sa ginagawa ng church. Pero in a ideal scenario, kaso nasa tayo, sinful and fallen world may priority talaga yung church. Kasi sa church na, again, sa kabila ng imperfections na meron yung church, sino ba talaga may command? Sino ba yung naniniwala sa John 13 verse 34 to 35? Pwede mo siya i-mandate sa konstitusyon o kung saan mang batas. Pero ang batas, magiging batas lang sa unbeliever. Pero hindi ba't sa atin bilang mga Kristiyano? At yun, na-study rin under sa systematic theology, sa deontology, na sila na sumusunod sa utos ng Diyos, kaya nila ginagawa yun. Dahil sila ay kinikilala ng Diyos bilang hari talaga, at pinakahari. At tayo ng gobyerno sa ganun, na may nakikigulo sa otoridad na meron sila. At sa modern times natin, yun yung nangyari. Na-corrupt siya, nasira siya. Ngayon, sa panahon ba natin, dapat ba mas nangunguna yung church? Oo, totoo. Kailangan natin manguna.
Pero depende pa rin sa kakayahan ng church. Kaya tayo sa ERBC, kaya ba natin magtayo ng basilyan? Nawa, kung kalooban ng Diyos sa atin yun, ipagpapala sa atin yung kaya natin magsayo ng ARBC basilyan, no? Pero kung hindi naman kaya, wala namang issue kung tumulong tayo sa mga organisasyon ng gobyerno. Pero kailangan maging malinaw na yung purpose natin para may advance yung ebanghelyo. Ang problema kasi sa government, political tool siya eh. Hindi mawawala yung pamumulitika pagka tumutulong sa kapwa. Hindi mawawala yun. So, kunyari may DSWD. Ginamit nga yun, real example to, na ginamit ni Erwin Tulfo yung dati niya pag-stay sa DSWD para mag-build ng connections, mag-build ng goodwill, para nang tumakbo siya, may magagamit siya. So, di ba? Ganun yung lumalabas sa analysis natin, nababahiran yung good works ng personal gain. Yung point niya ni St. Basil, dapat private, hindi private gain, kundi for the sake of the glory of God and for His advancement of His kingdom through the gospel. So, sana nasagot, brother. Hindi siya ganun kasimple talaga eh. So hopefully, hindi lang naman sa atin, kundi, syempre may ibang churches naman hanggang sa panahon ngayon na church-led pa rin at hindi nahihimasok yung gobyerno. Ang ginagawa pa nga, naalala ko rin may isang Senate hearing nun na parang ewan ko kung sa PCSO din Roman Catholic Church, parang yung parang nag-donate yung PCSO noon sa Roman Catholic Church ng mga van. Tapos sinabi na parang hindi daw tama yung ganun. So iniiwasan din yung ganun na may naipapumuka na parang tinutulungan ng gobyerno yung church, dapat yung gobyerno hindi siya bias lang sa kung sinong organisasyon. Kailangan manatili, maging fair sila sa justice. So sa usapin ng justice, kailangan nakapikit yung mata, hindi pwedeng may pinapaboran. So lang naman bro, hopefully nasagot. So yun naman, okay na, sige. Kung wala na magtatanong, pray na tayo brethren. Salamat sa Diyos sa natapos natin na pag-aaral, sa natapos sa pangangaral kanina. Let us pray. Sa aming dakilang Diyos, Panginoon, sa oras na ito, kami nagpapasalamat sa natapos namin ng mga pag-aaral, sa napakinggan namin na yung mga mabubuting katotohanan at doktrina. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa iyong panambahan. Nawa, Panginoon, patuloy ka namin sambahin at papurihan. Nawa, Panginoon, itong mga napakinggan namin, magamit namin ito, Panginoon, para sa mas lalong pagpapalawak na iyong ebanghelyo, sa pagpapalawak na iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na paglabanan namin yung mga personal namin mga problema, paglabanan namin yung mga trials namin, hindi na mag-isa lamang, Panginoon, kundi kasama ang iyong komunidad. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa aming iglesia. Nawa, Panginoon, kung anong mga napakinggan namin, mga naging relevant applications namin, Panginoon, nawa, wag lang ito manatili sa amin bilang mga konsepto, kundi ipambuhay namin ito sa pang-araw-araw namin. Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan sa lahat ng bagay na ito. Nawa, Panginoon, walang personal kaming paninindigan na labas sa iyo. Nawa, Panginoon, lahat ng paninindigan namin ay manatili lamang sa iyong mabuting salita, sa iyong banal na ebanghelyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. At patuloy na ingat at gabayan mo kami sa aming paghahanda pa mamaya. Salamat, Panginoon. Ito ang aming mga samot dalangin sa ngalan ng aming dakilang Diyos na si Jesus. Amen.